Sound check. Ayan, pasensya na po sa boses ko. Pero gusto ko pong itanong, sino po ditong naniniwalang buhay ang Diyos na sinasamba niya? Sino po naniniwalang buhay ang Diyos na sinasamba niya? Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Yung pong palakpak para sa buhay lang na Diyos. Hindi po para sa WAM, hindi po para sa kung kanino, yung para sa buhay lang po na Panginoon. Come on. Naniniwala po akong meron pa po tayong ibibigay sa ating Panginoon. More than that. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo nandito ang Diyos? Church, do you believe that He is here tonight? Kung gayon po, hindi lang tayo ganyan magpupuri. Kung gayon po, hindi lang tayo ganyan sasamba sa Panginoon. Alam niyo po yung mga taga-Calvary, isa po sa mga pinakamagandang ginagawa ng Panginoon sa atin, hindi na tayo kailangan bombahin. Ano pong ibig sabihin yan? Kapag po sinabi natin purihin natin ang Panginoon, all out tayo talaga. Talagang lahat binibigay po natin. Ayan. Sino pong masaya ngayong gabi? Tignan mo yung katabi mo nga. Sige po, tignan po ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang masaya yan o magbusit na yala pa man? Alam niyo po, it's always a privilege po na dapat kapag nandirito po tayo sa presensya ng Panginoon, sa bahay sambahan ng Panginoon, dapat po napupuno tayo ng kagalakan. You know why? Kasi hindi po natin pinupuntahan yung patay na Diyos. Yung pinupuntahan po natin yung buhay na Diyos. At alam po natin that every time we gather here sa kanyang sanctuaryo, meron po siyang ibubuhos sa atin. Ang tanong, sinong handa nang makareceive? Tignan mo po yung katabi mo. Pakatignan mo. Sige po, wag po kayong mahiya. Sige po, pakapagmasdan po ninyo. Mukha po bang buhay yung Diyos na sinasamba niyan? Ayan, kung hindi, sabihin mo, i-remind mo siya, huy, buhay yan. Hindi po sayang yung pagpunta po natin dito. Kahit na mapaos pa tayo. Nanutok lang ang kulay na. Alam niyo po, may excite po tayo dahil sobrang exciting yung pong word ng Panginoon ngayong gabi po na to. So, nandito po tayo sa tema ngayong December po na attributes of God revealed through the birth of Jesus na ang dami pong mga magagandang katotohanan na pinapakita po ng Panginoon sa atin. And last week po, napag-aralan po natin yung pag-ibig po ng Diyos na na-reveal. Ayan, God's selfless care for humanity. At munting paalala lamang po, maybe you will be hearing pastors or preachers na sasabihin ang conditional daw yung pag-ibig ng Diyos. Gusto ko pong basagin ulit yung pong maling kaisipan na conditional po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi. Last week po, napag-aralan natin that His love is unconditional. Ano pong ibig sabihin yan? Makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng Panginoon. Wala ka pang ginagawa, inibig ka na ng Panginoon. Kaya hindi po totoo na kailangan may gawin ka muna para mahalin ka ng Diyos. No. Ang sabi po ng Romans 8:5, 5:8 or 8:5, Mel, ito ko tuloy. Ala ka pa manggagawang masalese, liguranan na kaning Ginoo. And the very reason why Jesus came here as human being, para po iligtas lahat na nangangailangan sa Kanya. So pakisabi naman, His love is unconditional. Yan po yung pinaka-kailangan po nating ma-remind sa bawat isa sa atin. At ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay about sa faithfulness naman po ng ating Panginoon. God's loyalty to His promises. At bago po ako magsimula, akala mo di pa nagsimula no? Gusto ko pong itanong sa inyo, sino pong naniniwalang tapat ang Diyos? Sino pong naniniwalang dakila ang katapatan ng Panginoon? Kung gayon, ngayong gabi na to, mag-expect ka. Kasi po bakit? Bagamat patapos na yung taon, nasa December na po tayo, second week of December already. Ang bilis po ng panahon. Pero alam kong meron pa rin kayang gawin ng Diyos. Meron pa pong ibubuhos yung Panginoon. Kaya nga once again, pakisabi sa katabi mo, mag-expect ka. Yung iba sa inyo, parang di nakakapagsalita. Ay, peace be with you. Pakisabi, mag-expect ka. Kasi po, pupunuin po ng Panginoon lahat ng expectance sa Kanya ngayong gabi. Manggagaling po yung pag-uusapan natin sa napakayaman na salita ng Panginoon sa Lamentations 3:22 and 23. Ang sabi po dyan, the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi daw nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. His mercies never come to an end. Yung pong Kanyang habag ay hindi natatapos. They are bago daw po sila kada umaga at dakila ang katapatan po ng ating Panginoon. Alam niyo po ba kung gaano kasarap to? Kahit dito lang sa verse na to, matatapos na tayo. Kasi po bakit? Kahit na nagkamali ka kahapon, kahit na nagkasala ka kanina, kahit na nakapagmura ka, sana hindi naman sa jeep, o kaya sa nakasalubong mo na sasakyan, or kahit na nagalit ka, mahal ka pa rin ng Panginoon.
The very reason why we are still standing today, dahil lang po sa katapatan ng Diyos. And that itself, church, dapat po papurihan po natin ang ating Diyos. Amen po ba? Kahit na marami po ngayon, lalo na po sa season na to na nawawala na ng pag-asa, 500 daw, paano ko pagkakasyahin yun? Noche Buena, nabalitaan nyo na po yun. Alam nyo po, kahit wala tayong 500, pero meron tayong Diyos, doon pa lang dapat nagagalak pa rin po tayo. Yun pa lang dapat sapat na po sa bawat isa sa atin. Pero kahit na naging madilim yung kahapon mo, meron pa rin pong liwanag na naghihintay sa atin. Kaya po nandirito po tayo ngayon. Alam nyo po, sa atin po mga tao, alam po natin, kaya po ito yung ginagawa po natin every New Year's Eve. Yung pong December 31, ano yung 31? New Year's Eve. Yung pong December 31, kapag pumatak na po yung alas 12, alam po natin na kinabukasan na. Tama? Alam po natin na November 1 na agad yun. Ang ibig sabihin, kahit po madilim yung nangyayari ngayon, alam mong merong liwanag na darating. Kahit na wala kang pag-asa ngayon, alam mong meron pa rin pag-asa sa Diyos. Kasi po bakit? Simple lang, tapat po ang Panginoon. Amen po ba? O ito, tapos na tayo. Yun na po yun. Tapat po yung Panginoon. Ngayong araw po na ito na nagising tayo, senyales po ng bagong pag-asa. Ngayong araw po na nagising tayo, panibagong pagkakataon na pwede po nating maranasan ng kanyang habag at biyaya. Ngayong araw po na nagising tayo, panibagong pagkakataon na maaari po nating maranasan ang kanyang pagbihirang pag-ibig. At ngayong araw po na nandirito po yung bawat isa po sa atin, ay pwede po nating maranasan ang mga milagro at sagot sa mga panalangin natin. Kaya muli, tatanungin ko kayo, handa na po ba kayo? Sino pong ready mag-overflow ngayong gabi? Aba, kung tutulog-tulog ka kapatid, kawawa ka. Mapang-iiwanan ka. Kaya dapat nag-expect po tayo. Alam niyo po ba, merong pangyayari sa Bible na parang akala ng mga tao wala na yung Diyos. Marami po doubt sa Panginoon because yung pong gap ng Malakay to Matthew ay 400 silent years. Ano pong ibig sabihin ng 400 silent years? Wala pong mga propeta. Hindi po nangungusap ang Diyos. Kaya akala po ng iba, hindi naman totoo yung mga pinrophesy ng mga Old Testament prophets. Pero meron po nangyari na nagkaroon ng pivotal event sa buong humanity. Ano po yan? Nung pong sinilang ang atin pong Panginoong Jesucristo. Imagine, the God whom we are worshiping in heaven, nagkatawang tao po siya para po iligtas ang humanity. Kapag sinabing pivotal po, ito po yung isa sa pinaka-importante na turnaround na nangyari sa humanity. Kaya po merong mga devout Jews that time na hindi po nawala ng pag-asa. Na alam nila, bagamat merong silent years, buhay pa rin ng Diyos na sinasamba nila. Na kahit alam nilang wala silang nakikita, nararamdaman o naririnig, alam po nila na meron pa rin gagawin ng Panginoon nila. Kasi po bakit? Hindi po ibig sabihin na silent ang Panginoon, hindi na po siya gumagalaw. Hindi po ibig sabihin na hindi mo nararamdaman ng Panginoon, hindi po siya kumikilos sa buhay mo. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, hindi man natin nakikita, pero buhay po ang Diyos po natin. Na yung mga imposibleng bagay na akala mo wala ng pag-asa, posible pala sa Kanya. Because our God is the God who can do possible things sa mga imposibleng bagay sa mga tao. Nakuha po ba natin? So 3 bagay lang po yung pag-uusapan po natin. I hope makinig po tayo na maayos. Madali lang po to. Okay, sandali lang to. Hanggang 10:30 lang tayo ngayon. So God is faithful to His promises because His faithfulness is trustworthy. Pakisabi po, trustworthy. Alam niyo po ba yung Tagalog ng trustworthy? Mapagkakatiwalaan. Maaasahan po natin yan. Ang sabi po dito, His faithfulness is completely reliable and dependable. Kaya nga po mapagkakatiwalaan po natin eh. Bakit? Kasi totoo po siya sa kanyang mga salita. Yan po yung mapag-aaralan natin. Ang sabi po ng Isaiah 7:14, therefore, ito po yung isa sa mga propesiya na natupad sa kapanganakan po ng ating Panginoon. The Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ngayon, imaginein po ninyo, Isaiah po yan. Kailan po nato pa dyan? Ang sabi po dito sa Matthew 1, basahin na lang po natin yung naka-highlight. You are to give him Jesus because He will save His people from their sins. So all this took place. Bakit daw po? To fulfill what the Lord has said through the prophet. Para po mapangyari yung pinrophesy, yung hinula ng propeta Isaiah. Ang sabi dito, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Alam niyo po kung gaano katagal yung gap po na yan? Simula nung pinrophesy hanggang sa nangyari. Ang sabi po ng mangilan ng theologians, it took them 760 years to 810 years gap para po matupad yung pinangako ng Panginoon. Alam niyo po kung ano yung pinatutungkulan nito? Kahit gaano po katagal yung pinangako ng Panginoon, kapag binanggit po niya sa atin, consider it done.
Mapangyayari po yan. Walang makapagpipigil po dyan kasi po bakit? Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Dakila po ang katapatan po ng ating Panginoon. No matter how long yung inihingi mo sa Panginoon na pinangako po niya sa'yo, kapag sinabi niya sa'yo na ililigtas niya yung pamilya mo, consider it done. Ang ibig sabihin, darating ang pagkakataon, makakasama mo sila magpupuri dito. Kung naghihiling ka ng kung anumang bagay sa Panginoon, kapag sinabi niyang yes, maghintay ka lang. Kasi po bakit? Tapat po ang Diyos. Ang sabi po ng Psalms 36:5, your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Ang sabi po dyan, alam niyo po yung katagang sky's the limit? Sino po nakarinig na nun? Praise God, buhay kayo, narinig niyo eh. Alright? Kapag sinabing sky's the limit, ano pong ibig sabihin yan? Limitless. Kapag sinabing sky's the limit, ang ibig sabihin yan, kakasabi ko pa. Ulitin ko para kunyari, wala akong sinabi kanina. Kapag sinabing sky's the limit, ang ibig sabihin niyan, very good children. At kapag sinabing limitless, boundless po yan. Kapag sinabing limitless, hindi po kayang arukin ng kaisipan po natin. At ganyan yung katapatan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po kapag nasa langit kayo, kapag nasa himpapawid po kayo sa mga nakasakay na po ng eroplano, ayan, makikita niyo po yung langit sobrang ganda. Pero hindi niyo po makikita yung hangganan niyan. Kahit po nasa 30,000 feet kayo, kahit po nasa ilang libong milya pa kayo sa langit ulit, sa kataas-taasan, sa himpapawid, hindi nyo po makikita yung dulo niyan. Kasi nga po, bakit? As far as east is from the west. Ganyan po yung pag-ibig at katapatan ng Diyos po sa atin. Simple na lang, uulitin ko lang, sobrang limitless po ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, limitless ang Panginoon. Ang ibig sabihin. Pero baka po may magtanong sa inyo, bakit meron mga pangyayari sa buhay ko na hindi pa rin nangyayari? Alam niyo po kung ano yung greatest limiter, kaya po hindi nakakakilala ng Diyos, yung kaisipan po ng tao. Yung pong pagdududa ng tao. Yung pong experience ng tao. Hindi kasi dati hindi naman nangyari ito eh. Kasi you are boxing the Lord. You are putting Him into a box. Kaya hindi po siya nakakakilos. That's why we are to allow Him by how? By us having this limitless faith sa atin pong Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa Psalms din, Psalms 145 verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises, and faithful in all He does. Ang ibig sabihin, mapagkakatiwalaan daw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Gusto ko lang pong itanong sa bawat isa, sino pong mayroong pangakong pinangahawakan sa Diyos? Sige po, magtaas po ng kamay. Sino po yung mayroong pangakong pinangahawakan sa Diyos? Ano po yung mga pangako na yan? Posible pangako na hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Posibleng pangako na magpo-provide siya sa mga pangangailangan mo. Posibleng pangako ng kagalingan sa buhay mo. Alam niyo po, ito lang po yung gagawin po natin. Panghawakan po natin yung pangako na yan. Alam niyo po bakit? Kasi mapangyayari yan sa panahon ng atin pong Panginoon. Hindi po sinungaling ang Diyos. Matutupad po yan. Sabi po dito, this verse showcases God's trustworthiness in two key areas. His promises. God is faithful to fulfill every promises made. No matter how impossible it may seem, no matter how long it may take, alam niyo po, gagawin at gagawin ng Diyos. Ang sabi po ng pangalawa, His actions. God is reliable in all He does, always acting with integrity. Kasi nga po, bakit? Kapag sinabi ng Panginoon, tapos na. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sabi din po ng Revelations 22:6, the angel said to me, sabi po ni John, these words are trustworthy and true. The Lord God who inspires the prophets sent His angels to show His servants the things must soon take place. Alam niyo po yung buong Revelation, meron po nagsasabi na history daw yan. Alam niyo, hindi po history yan. Mapangyayari pa lang yung Revelation. Ang ibig sabihin po, kahit po sa mga future events, kapag sinabi na po ng Panginoon, mangyayari po sila. Kasi po bakit? Simple lang. Tapat po ang katapatan ng Panginoon. Tapat ang katapatan. Dakila ang katapatan po ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi po dito, God's faithfulness is completely dependable. Mapagkakatiwalaan. Ang sabi po dyan, true to His word and unwavering, making Him worthy of our trust and confidence. Alam niyo po mga kapatid, every halalan, ayan, every season po ng mga kumpanyahan, marami pong magagaling magsalita. Marami pong ipapangako sa inyo ang langit at bituin. Ayan, marami pong magagandang bagay sa inyo kapag nanalo na. Ayun, flood control ang bagsak. Kapag nanalo na, hindi mo na makakilap. Biglang nagkakadukati.
Biglang nagkaka-second floor yung bahay. Hindi po lahat. Hindi po lahat. Praying na marami pong mga Kristiyanong maupo. Pero ang sinasabi ko lang, kung magtitiwala ka sa tao na pumapalya, magtiwala ka na sa Diyos na hindi. Kung nagtitiwala po tayo mabilis sa mga tao, magtiwala ka na sa Diyos na tapat. Bakit po? Kasi hindi po tayo mapapahiya. Ang Diyos po kapag nangako po siya sa atin, it will come to pass. Wala pong makapagpipigil. It will surely come to pass. You know why? Because He is faithful. Pakisabi po, He is faithful. Kaya pwede po natin siyang mapagkatiwalaan. Pangalawa, God is faithful to His promises because His faithfulness is unchanging. Hindi po nagbabago. Hindi po moody yung Panginoon. Pakisabi po, praise God. Imagine niyo to, kung kaugali ng Panginoon yung katabi mo ngayon. Di pumiyasaw, linawin eh, wapin eh. Alam niyo po, kung kaugali po ng Panginoon yung mga tao, kawawa po tayo. O ini, may kasala ka? Kidlat. Kaya po ng Panginoon yun eh. Pero praise God, hindi po nagbabago ang Diyos. Papuri po sa Panginoon, hindi po moody ang Diyos. Imagine niyo biglang mawala sa mood si Lord, sige, bawasan ko muna ng oxygen yung buong mundo. Pwede niyang gawin yun eh. Pero papuri po sa Kanya, hindi po siya pabago-bago. Palagi po itong dinideclare ng iilan sa mga worship leader po natin, ang Panginoon po natin hindi nagbabago, hindi magbabago, at hindi siya pabago-bago. Kasi ito po yung kasarapan ng katotohanan at hindi po tayo yung pumili sa Diyos. Siya po yung pumili sa atin. Kasi po bakit? Kung tayo po yung pumili sa Diyos, maraming pagkakataon iniwan na po natin siya. Which is happening actually sa realidad po ng buhay Kristiyano. Pero papuri po sa Panginoon, siya po yung pumili sa atin. Hindi dahil perfecto tayo. Hindi po dahil mayaman ka, magaling ka, gwapo ka, maganda ka. Hindi. Pinili po tayo ng Panginoon simply because He loves us. At hindi po ba natin dapat purihin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay na meron po tayo sa pagkakapili niya po sa atin? He knows na hindi tayo perfecto. Actually, pwede pong gawin ng Panginoon na, sige, praise God. Pwede pong gawin ng Panginoon, masaya ako tumanggap ang aking anak sa akin. Masaya ako, nagpapatuloy ka sa akin. Tapos bigla kang magkakasala. Pwede kang isang iglap, patayin ng Diyos eh. Pwede po tayong patayin ng Panginoon, pero papuri po sa Kanya. Mabiyaya po ang Diyos. At tapat po yung Panginoon sa Kanyang mga pangako. Kaya nga, ang ganyan itsura mo po kini. Then pong itsura nga rin. Papuri kayong Ginoon, ganyan mabiyela. Layon mo yung kasibing mo. Andiyan minsan makasawa itsura yan, praise God at suya pa ganyan. Despite of our, yung pong emotions natin, despite of our feelings po, na nagagaganyan-ganyan, nag-waver, papuri sa Diyos, hindi po siya nag-change mind. Papuri sa Panginoon, tapat pa rin po siya hanggang ngayon. Ang sabi po ng Isaiah 60:22, at the right time, the Lord, will make it happen. Ang sabi po ng Isaiah 60:22 sa second part po, at the right time, ang sabi po ng Panginoon, the Lord will make it happen. So gusto ko lang pong paalalahanan ng bawat isa, hindi sa oras mo at hindi sa oras ko. Kanino po? Sa oras po ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, sobrang delikado po ng mga taong hindi sumusunod sa oras ng Panginoon. Kaya maraming napapahamak. Kaya maraming hindi nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi nararanasan yung katapatan ng Diyos. Kasi po bakit? Pinangungunahan ng Panginoon eh. Mamaya mas pag-aaralan po natin yan. Ang sabi po dito, Deuteronomy 7:9. Understand therefore that the Lord your God is indeed God. Ang sabi dito, He is faithful God who keeps His covenant for 1,000 generation. Alam niyo po ba kung gaano kahaba yung 1,000 generation? Check po natin, as of the numbers of generations, sabi dito, biblically po, bibilangin po natin. From Adam to Abraham, meron lang po 20 generations. Galing po kay Adam hanggang kay Abraham. From Abraham to Jesus, meron lang pong 56 generation. According po yan sa Luke. So from Jesus hanggang ngayon, approximately, meron lang pong 80 to 100 generation. Ganyan lang po kakonti. At para po malaman natin, tayo po mga tao, to simply say this, para po malalaman natin na meron ng next generation, kapag nagkaanak ka, susunod na generation na po yan. Nakuha. Nakakasunod. Can you do the math? Kaya po yan. Kakayanin po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi dito, roughly speaking,
Simula po ng pagkalalang ng Diyos sa humanity hanggang ngayon, meron pa lamang 150 to 200 generation. Pero yung pangako po ng Panginoon, He gives His covenant for 1,000 generation. Alam niyo po kung anong ibig sabihin niyan? Simple lang, hindi po magbabago ang Diyos. Na yung Diyos na naranasan ni Adan po sa Garden of Eden, ay siyang Diyos na ine-enjoy po natin ngayon. Na yung Diyos na sinamba ni Abraham, na nag-provide sa kanyang, na great provider po niya, Jehovah Jireh, ay siyang Jehovah Jireh po natin ngayon. Ang ibig ko lang pong sabihin, hanggang sa mamatay po tayo, hanggang sa kunin po tayo ng Panginoon, hindi po siya magbabago. Ang ibig sabihin, hanggang doon, mararanasan po natin ang katapatan ng ating pong Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya manampalataya po tayo ng buo sa Kanya. Ang sabi po ng Malakay 3:10, I, the Lord, do not change. Hindi ako nagbabago. Palagay niyo po ba nagbabago yung Panginoon? Kung nagbabago po ang Diyos, wala na tayong lahat dito. Kung pabago-bago po yung kaisipan ng Diyos, wala na po tayo dito. Ita mo yung pinakamakalunod sa tao nung sakaling man. Pero praise God, hindi po nagbabago ang atin pong Panginoon. Sabi po ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kayo po maswelo kanyan, na pareho yung Diyos sa sambanta mo. Ang sabi po dito, meron ako nalagay, if Jesus healed before, even now, magpapagaling po ang Diyos. Kung nag-provide po ang Panginoon dati, kahit ngayon, magpo-provide po yung Panginoon. Kung gumawa po dati ang Panginoon ng daan sa kung saan wala nang madaanan ng mga Israelita, kahit po ngayon sa imposible mong sitwasyon, kaya po niya makagawa ng daan. Kung kaya po nagpagaling ng Panginoon ngayon, magpapagaling po siya ngayon. Kung kaya niyang gumawa ng mga milagrong bagay noon, kahit ngayon po kaya niyang makagawa ng mga milagrong bagay. Alam niyo po kung ano lang yung usapin dito, hanggang saan ka maniniwala sa Diyos. How big is your faith? Hanggang gaano kalaki lamang ang expectation mo sa Panginoon. Kasi po, kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo, kung gaano lamang kalaki yung lalagyan, yung sisidlan na dala-dala mo ngayon, yan lamang yung pupunuin ng Diyos. So kung nagdala ka ng malaking sisidlan mo, sa pananampalataya mo, kapatid, pupunuin ka ng Diyos. Kung nananampalataya ka sa Diyos, even before you enter the sanctuary, na merong gagawing milagro yung Diyos sa buhay mo, kaya niya pong gawin yan. Ang tanong, naniniwala ka ba? Ang tanong, nananampalataya ka ba? Alam niyo po, ang daming pagko-comfort na ginawa ng Panginoon sa mga Old Testament people. Nung na-depress si Elijah, kinomfort po siya. Nung meron po nangyayari kay David, nung he was at his downtime, kinomfort po siya ng Panginoon. Even up until now, nagko-comfort po yung Diyos. Kahit ngayon po nagko-comfort po yung Panginoon, kung nagbigay po siya ng pag-asa sa mga walang pag-asa dati, hanggang ngayon nagbibigay po ng pag-asa ang Panginoon. At gusto ko lang pong i-segue ng konti. If you are in the verge of your life, thinking na sobrang nakaka-stress na gusto mo nang takasan yung mga bagay-bagay sa mundo, gusto mo nang kitilin yung buhay mo, kapatid, wag. There's hope in Jesus. Meron pong pag-asa sa Panginoon. Marami na pong nagtangka, pero ngayon ginagamit na po ng Diyos. Maraming gumawa, pero akala nila makakatakas po sila sa suliranin ng buhay, not knowing na kapag kinitil mo yung buhay mo, impyerno yung punta mo, wala pong hanggang kasakitan. Wala pong hanggang kamatayan yung mararanasan. Pero gusto ko lang pong sabihin na kung dumarating or nandito ka sa punto ng buhay mo na nawawalan ka na ng pag-asa, kapatid, tignan mo ulit yung krus ng Kalbaryo. Kaya ginawa po ng Panginoon yan para magkaroon po tayo ng pag-asa. Hindi po nandirito tong krus na to para display lang po natin. No. Nandyan po yan so that every time we come here, makakaalala po natin na meron nagmamahal sa akin. Makakaalala po natin na meron dakilang Diyos na tapat sa atin. Makakaalala po natin na meron po tayong pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Kaya nga every time you come here with an expectant heart. Kasi po bakit? I-encounter ka po ng Lord. Kung, pakisabi kung, expectant ka. Kung umaasa ka po sa Kanya. Ang sabi po dito, times change. Emotions change, circumstances change, but Jesus do not. Ang ibig pong sabihin, mapagkakatiwalaan ang Diyos na hindi pa bago-bago. Mapagkakatiwalaan ng Diyos na hindi po nagbabago. At mapagkakatiwalaan po ang dakilang katapatan ng ating pong Panginoon. Numbers 23:19, God is not human. Hindi po tao ang Diyos that He should lie, that not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Ang sabi po dito, does He promise and not fulfill it? So palagay nyo ba, tao ang Diyos? Sino na po dito nakapag-try magsinungaling? Taas ng kamay. Kapag hindi mo tinaas yan, yung unang kasinungaling ang ginawa mo. Uulitin ko po, sino po dito yung magtataas ng kamay na nagsinungaling na siya? Na-try nyo na magsinungaling?
Totoo? Siguro po one way or another na-try na po natin. Maybe white lies or kahit anong lies pa yan. Nakapagsinungaling na po tayo. Pero praise God, hindi ganyan ang Diyos. Alam niyo po, marami po mga pangako, lalo na po yung mga magulang. Hindi ko po alam kung ganito po yung mga magulang ninyo kapag Pasko. Tapos nakaraming aginaldo yung anak, itatago ko muna. Tapos kapag mag-withdraw na yung anak, alam mo ba kung gaano karaming bigas yung pinakain ko sa'yo? Anong pera? Kapag po katapos ng Pasko, makakalimutin yung magulang eh. Hindi lahat, yung ilan lang. Ma, asan yung aginaldo ko? Anong aginaldo? Nakakalimutan eh. Pero alam nyo po, papuri sa Diyos, hindi po siya nakakalimot. Papuri sa Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. Kaya nga po, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, kung meron po siyang pinangako noon, panghawakan po natin, mangyayari at mangyayari po yan. Mamaya meron po akong isi-share sa inyo. At gusto ko lang pong itanong muna, bago po ako magpatuloy. Sino po sa inyo yung merong life verse? Taas ang kamay. Sa mga wala po, walang condemnation. Alam niyo po ba kung ano yung life verse? Ito po yung verse na patuloy na panghahawakan po ninyo sa buhay ninyo. Ako po, I've had a lot of verses po. Yung una, dahil gumagaya-gaya lang po ako, meron akong Philippians 4:13. Alam niyo yung Philippians 4:13? Jesus wept. Hindi. I can do all things through Christ who strengthened me. Kasi po, nakikigaya lang ako eh. But there was this one time, I was in Bible school, I was about to give up. Kasi nga po, nagsasawa na ako, sabay-sabay yung problema, broken-hearted ka, ganito ganyan, ang dami. Tapos ito po yung binigay na pangako ng Panginoon sa akin, Philippians 1:6. Being assured of this, that He who began a good work in you will put it into completion until the day of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pangako na pinangahawakan ko. When I was in the moment po, na gusto ko na sukuan ng lahat, ayoko na mag-disciple, ayoko na mag-minister, ayoko na bumalik ng church, gusto ko na lang pumunta Leyte. Kasi po sa Leyte, nandun po yung ate ko eh. Ayan, nagbi-business po siya dun eh. So gusto ko doon na lang ako. Kasi nga, to start anew. Pero ito po yung sinabi ng Panginoon, ako na tumawag sa'yo, tapat ako. Hindi kita papabayaan. Kung pinasimula ko sa iyo itong bagay na to, tatapusin ko yan. So ito po yung pinanghahawakan ko ngayon. Bago po kami ikasal ng aking may bahay, yung pinanghahawakan po namin yung Matthew 6:24-34. Alam niyo po kung ano yon? Kung yung mga ibon sa parang, hindi po pinababayaan ng Diyos. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-harvest, but hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon na yan? Kaya po hanggang ngayon, nararanasan po namin ang katapatan ng Diyos. Hindi po kami nagkukulang. Actually, kahit ngayon pong oras na to, sobra-sobra po yung pagkain namin sa rep. Sinong gusto? Hanapin nyo na lang po yung bahay po namin. Hindi, totoo po yan. Yung iba pong pagkain, nagkakaamag-amag na. Bakit? Kasi po, tapat po yung Panginoon. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Ito po yung pinangahawakan namin. That's why it is so important for us to have these verses. Alam niyo po, baka po merong pilosopo na magsabi sa inyo, lahat naman yung word ng Lord. Importante. Totoo po yan. Pero ang sinasabi ko lang, ito po yung mga bagay na kailangan na i-remind ka ng Diyos. Di ba? Ito yung pangako ko sa iyo. There was this one time po, humingi ako ng verse sa Lord. Bible school student po. Humingi ako ng verse sa Lord. Sabi ko, Lord, anong panghahawakan ko? Every year po kasi hinihingi ko po yan sa Panginoon. Pasarili ko sa ministry and all. Tapos ang sabi po ng Panginoon sa akin, Hebrews 13:5. Alam niyo po yung Hebrews 13:5? Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, I will never leave you nor forsake you. Ako na mayabang na tao. Alam niyo po yung sinabi ko sa Lord, Lord, pwede bang bigyan mo ko ng mga hindi sikat na verse? Kasi naranasan ko na yung Philippians 4:13 eh. Sabi ko, Lord, pwede bang bigyan mo ko ng, kapag sinabi yung verse ko, parang, wow, iba yun ah. Alam niyo po, hindi po ako pinagbigyan ng Panginoon. Hanggang sa nakalimutan ko po yung verse na yan. Alam niyo po kung kailan po pinaalala ng Panginoon sa akin? Nandito po ako sa side na to. The very first time na magpipreach po ako ng YDC, alam niyo po yung atay mo para nasa likod na. Sobrang nervyos. Kapag una kang tatayo dito, hindi naman masaya agad eh. Kapag una kang tatayo dito, parang yung puso mo lalabas na lang. Sobrang po ninenervyos ako noon. Alam niyo po yung sinabi ng Panginoon? Nandyan po ako, nanginginig-ginig. Sabi ng Panginoon, di ba sinabi ko sa'yo, hindi kita iiwan at bababayaan? Alam niyo po, praise God, nakapag-preach po ako hindi nanginginig. Yung po yung first ever preaching ko po ng YDC dito sa pulpito na to. Bakit ko po sinasabi to? Kasi ito po yung mga verses, ito po yung mga pangako na kapag nasa downtime ka na ng buhay mo, nasa rock bottom ka na, i-remind ka ng Panginoon at magkakaroon ka ng pag-asa. Kaya nga po, importante na meron po tayong pinangahawakan na pangako po ng Panginoon. Kasi po, bakit? Mangyayari po sila. Ang kaso, paano ka magkakaroon ng life verse kung di ka nagbabasa ng Bible? Nakukuha po ba natin?
The irony of it, na gustong-gusto natin yung pagpapala ng Lord, pero hindi natin binubuksan ang kanyang instruction. Kaya po simula ngayon, mahalin po natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito po yung isa sa mga pinakamasarap na Bible verse na nabasa ko po, Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful. Pakisabi, everything. Beautiful in its time. Meron po nasabi sa amin nung nagmi-meeting kami, kaya kapag pinilit mo yung meto nga bagay, beautiful. Kapag pinilit mo yung isang bagay, hindi na siya beautiful. And I'll be speaking po sa lahat na naghihintay po dito. Sino po yung naghihintay ng love life sa mga single? Ala? Bahala kayo, akagin ako ng gino. Sino po yung naghihintay ng love life? Taas ang kamay. Sige. Bahala kayo. Thank you po. Lord, yan bahala kaya kate. Ikaw mong honest Kenny. Diyan alway, honest Kenny. Alam nyo po, no matter how long you wait, it will be worth it. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Ayaw nyo eh. Sino po yung naghihintay ng blessing sa Panginoon? Magtaas ng kamay. Uy, tsaya yung amanuan ko. Alam nyo po, kunyari ganito, sa mga nagtatrabaho, praise God sa pagtatrabaho po ninyo. Pero kung gumagawa ka na ng masama para ma-promote ka, hindi po yun yung pamamaraan ng Diyos. He makes everything beautiful in its time. Gawin mo yung dapat mong gawin. Pero huwag ka naman manira ng kapwa para umangat ka. Nakuha po ba? Sa pag-aaral, huwag kang mangopya para lang maging top 1 ka. Matalino kang tinitingnan, nag-chat GPT ka naman. Uy, cheater. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Sa businesses, sa mga nagbi-business po sa inyo, gusto niyo ma-prosper yung business ninyo? Huwag niyong dayain yung mga nagtatrabaho ninyo. Magkano yung sweldo ng trabahador mo? 150. Ang bira pa, patang pedole na kaya nabak na. Ang ibig ko pong sabihin dito, lahat po ng inihintay po natin, meron pong karampatang tamang panahon. Yung ang Aldab, nagkatamang panahon eh. Alam niyo po ba kung gaano katagal silang hindi nagkita? Alam niyo po, nung nadidepress ako, pinanood ko yan 4 na oras. Tapos ganun lang, di mo sila nagkatuluyan. Ang dami kong kating para sa mga yan. Pero yung tamang panahon nila, peki din pala. Kasi po, bakit yung tamang panahon sa Panginoon lang? Kaya po, lahat ng mga bagay po sa buhay po natin, meron po nakatakdang tamang panahon ng Diyos. Ang problema lang, gaano ka kawiling maghintay. Pastor, it's been years that I've been praying for my family. Hanggang ngayon nabubuhay kang, ibig sabihin, meron pa rin pag-asa. Meron pa rin kayang gawin ng Panginoon. Meron pong tamang panahon ng Diyos. Pakisabi po, tamang panahon. May it be in love life, may it be in career, may it be in business, may it be in salvation of your family. Meron pong tamang panahon ng Diyos. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo mga kapatid. If you are obedient to our God, it will be sooner than expected. Mararanasan mo yung sagot sa mga panalangin na yan. Mararanasan mo yung milagro sa mga buhay na yan. Kasi po paulit-ulit, it pays to wait. It will be always worth it sa paghihintay po natin sa Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, maghintay ka pa ng konti. Huwag kang magmadali. Hindi kasi meron po mga napipressure sa buhay na, for example, nakita yung mga klase na nagsigraduatean na meron na napupundar ng mga bagay-bagay. Bakit sila ganito? Ako, ganito naman ako. Kristiyano naman ako Pasalamat ka kung may Kristo ka sa buhay, sila wala. Ang sinasabi ko po dito, don't compare po yung buhay mo sa buhay ng iba. God has His own timeline sa buhay mo. Kasi po bakit kapag tinignan mo yung iba, mapipressure ka. Kunyari po sa amin, no? Palagi po kami tinatanong, ikaw ako pa may kayanak kanyan. Gusto po namin. We're praying for a kid, pero hindi po kami nakikipagkarera sa iba. Di ko pag meron ng anak, congratulations, I'm happy for you. Pero yung iba po, Roy, kayo kanya, may unahan kayo. So what? Nagigets niyo po? We're praying for a house, we're praying for a car, nagpipray po kami ng mga maraming bagay ng misis ko, pero hindi po kami nagmamadali kasi why? Alam po namin tapat ang Diyos. Kasi po kapag kinumpara mo yung sarili mo sa iba, wapahila makwaltahan na lo, wapahila makanini. Pag may maligwa ka, may itong may sigurado, magkamali ka sigurado. Lahat na nagmamadali, nagkakamali. Totoo po yan. Kaya once again, pakisabi mo sa katabi mo, maghintay ka. Hindi po karera yung buhay. Hindi po tayo paunahan. Alam niyo po kung sino po yung kakompetensya po natin sa buhay?
yung sarili po natin kahapon. We should be better than, sa sarili po natin ngayon at kada araw na binibigay ng Panginoon. Kaya huwag mong tingnan kakumpetensya yung iba. Last na lang po, dito po sa bagay na to. For example, lagi natin kinukumpara yung buhay natin. Si ganito, mayaman. Buti pa yung mga nasa flood control, ganito. O yun, pakulong ka. Sabi nga nung isa, paano kung nakulong ako? Paano yung mga anak ko? Nung nagnakaw, hindi mo naisip yun eh. Ang sinasabi ko po dito, palagi natin kinukumpara yung sarili natin sa mga mas matataas sa atin. Alam nyo, gawin nyo to. Kapag kinukumpara nyo na yung sarili nyo, ikumpara nyo po yung mga sarili ninyo sa mga walang matirhan na bahay. Ikumpara nyo po yung mga sarili ninyo sa mga walang masilungan. Ikumpara po ninyo yung mga sarili ninyo sa mga hindi sigurado kung makakakain pa sila bukas. Alam nyo po kung ano yung mangyayari sa inyo, magiging grateful lang kayo. Kasi po bakit? We are comparing ourselves to other people. We should not. Hindi po dapat. Kahit mapa-love life man yan, mapa-career man yan, mapa-kahit saan, meron pong sariling time na Diyos. Ang kailangan lang po natin, manampalataya. Pakisabi sa katabi mo, manampalataya ka lang. Maghintay po ng maayos. Meron po kami napag-usapan ng misis ko, yung pong paghihintay, habang naghihintay ka, dapat meron kang gawin. Hindi po tayo naghihintay passively. Habang po naghihintay tayo, ang sabi nga po ng isang sikat na quote, while waiting, do what the waiters do. They what? They serve. Paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Sinong gusto maglingkod sa Diyos? Praise the Lord. Alam niyo po, hindi po kailangan dito sa pulpito kayo maglingkod. Kung nasaan po kayo ngayon, mission field niyo po yan. Kung nasa paaralan ka, sa pag-aaral mo, ipakita mo si Kristo sa pag-aaral mo. Then, napaglilingkuran mo yung Panginoon. Kung nasa trabaho ka, sa pinagtatrabahoan mo, do your best. Then, you are glorifying God. Kung hindi ka nandadaya sa business mo, praise God. By that po, napapakita po natin na paglilingkuran po natin ng Panginoon. Then, yung mga pangako pong pinangako niya po sa atin, they will happen in His time. In His perfect time. Last na lang po sa time na yan, naalala ko lang ngayon, kagabi, kanina madaling araw, pinag-uusapan po namin, tinuturo ko ng misis ko about sa timeline. Alam niyo po yung nangyayari sa ating kasalukuyan, ang tawag po dyan, Chronos. Alam niyo po yung Chronos? Yan, yung pong regular na araw-araw na nangyayari sa atin. Pero meron pong tinatawag na Kairos. Alam niyo po yung meaning ng Kairos? God-appointed time. Ito po yung merong sudden list na mangyayari. Natural lang naman yung araw na to eh. Pero bilang merong sagot sa panalangin mo. Natural lang naman lumilipas tong panahon na to eh. Pero bigla kang binigyan ng blessing ng Lord. Ang tawag po dyan, Kairos. Yan po yung God-appointed time. Yan po yung kailangan po nating hintayin. Huwag po tayong magmadali. Pakisabi, Kairos. Yan po yung masarap maranasan. Alam mo yung nalulungkot ka pero suddenly binigyan ka ng hope ng Panginoon. Alam mo yung nawawalan ka ng pag-asa pero suddenly pinaalala ng Panginoon yung purpose mo sa buhay na to. Kaya maghintay po tayo sa mga suddenlies na yan. Pakisabi, suddenlies. Maging expectant po kayo ngayong buong taon na to. Marami pa pong suddenlies na mangyayari sa buhay po natin. Mga magagandang suddenly. Pero sa panahon pa rin po ng ating Panginoon. Amen po ba? May nakukuha po. May natututunan. Pakitingnan nga katabi mo kung masaya pa yan. Patapos na po tayo. Patapos. Last na nga, oh. Last na, oh. Itong last yung matagal. God is faithful to His promises because His faithfulness is unfailing. His faithfulness is unfailing. Ang sabi po dito, even though He was silent for 400 years, it doesn't mean that He failed in His word. Paalala lang po, uulit yung pong silent years, yung from Malachi to Matthew. Meron po akong nalagay dito, His silence doesn't mean abandonment. Hindi po porket tahimik po yung Panginoon, ang ibig sabihin na ipatay na siya. Hindi po porket tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala na siyang ginagawa sa buhay mo. Alam niyo po ba, marami sa mga naglilingkod sa ating bahay-sambahan, wala sila nakikitang sagot sa mga panalangin nila. Pero dahil faithful po sila sa paglilingkod sa Diyos, bigla-bigla na lang yung mga pamilya po nila nasasama nila sa church. Bigla-bigla na lang yung mga sagot sa panalangin po nila nabibigay. Kasi po bakit? Tiwala sa Diyos eh. Kasi alam nilang ang Diyos gagawin yung mga pinangako niya eh. Kaya dapat ganito po yung maging attitude po natin. Ang sabi po ng Isaiah 55:8-11, "For my thoughts are not your thoughts." Ang kaisipan ko ay hindi mo kaisipan. "Neither my ways are your ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts."
Verse 10, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth, so is my word that goes out of my mouth. From my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Ang sinasabi po ng verse po na to, na kapag merong sinabi ang Diyos, hindi po babalik sa Kanya na hindi nagagawa yung sinabi niya. Ang ibig sabihin, it will accomplish its purpose. Ano pong ibig sabihin yan? Kaya kung sinabi ng Panginoon that I will be your great provider, He will provide. Kaya kapag sinabi po ng Diyos na hindi Kanya iiwan at pababayaan, mapangyayari po yan. Kasi po bakit? His words will not return to Him empty and void. They will accomplish their purpose. Mapangyayari po ang pinaka-reason kung bakit sila nandyan. Kaya nga kung kailangan mo ng encouragement, bumalik ka sa salita ng Panginoon. Kung kailangan mo ng purpose, bumalik ka sa salita ng Panginoon. I-remind ka niya. Ang sabi po dito, this passage reassures us of God's unfailing promises, showing that His word is powerful and effective, never returning empty, but achieving its intended goal, bringing life, bringing hope, bringing fulfillment, bringing freedom, and bringing miracle to those who trust in Him. Ito po yung pinaka-purpose na salita po ng Panginoon. And alam niyo po ba, kapag dumarating po kayo sa punto ng buhay niyo na parang nagiging gloomy yung season, na parang hindi niyo po maintindihan kung bakit pagising niyo malungkot kayo, balik kayo sa salita ng Panginoon. May encourage kayo. Sigurado po yan, 100% proven and tested. Kaya nga pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Just praise the Lord. Yung iba may tono na. Ang sinasabi ko lang, balikan at balikan po natin ang salita po ng Panginoon dahil tapat po siya. Ang sabi po ng 2 Timothy 2:13, if we are faithless, basahin po natin to, He remains faithful, for He cannot disown Himself. If we are faithless, church, He remains faithful. Kahit pa dumadating ka sa pagkakataon na nangihina ka, tapat pa rin ang Panginoon. Kapag dumarating ka sa pagkakataon, nawawalan ka ng pag-asa, tapat pa rin ang Panginoon sa iyo. Kapag dumarating ka sa pagkakataon na parang nawawalan ka na ng purpose sa buhay, tapat po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng verse na yan, for He cannot disown Himself. Why? Because character po ng Panginoon ang maging tapat sa bawat isa po sa atin. That's why if ever man, na meron pa rin po mga panalangin na hindi po sinasagot ng Panginoon, maghintay lang po tayo. He is faithful. He is faithful, church. Mapangyayari po yung bagay po na yan. Once again, being faithful is one of God's great character sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And praise God kasi nga po, hindi ito nakabase sa atin. Nakabase po ito sa kanyang character. When we fall and fail, we are to redirect our gaze upon Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Meron pong isang kwento sa Bible. One of my favorite story na nangyari po sa Bible when si Peter po nakapaglakad po siya sa tubig. Remember the story? Naaalala niyo po, nung nakapaglakad po si Pedro sa tubig. So, anong nangyari po, nagpakain po si Jesus ng out of 2 fishes and 5 loaves ng more than 20,000, more or less 20,000 na katao. And then, after pong gumawa ng mga milagro, pinauna po niya yung mga disciples po niya. And then, ang ginawa niya, nag-pray po siya. Around 3 or 4 in the morning, nakita po siya ng mga disciples niya. Naglalakad siya sa tubig. Ano po nangyari? Natakot. Natakot po yung mga disciples. Then, ang sagot po ni Jesus sa kanila, don't be afraid, for it is I. Huwag kayong matakot, ako to. Ano po sagot ni Peter? Pabibo po si Peter eh. Active na active si Peter. Lord, kung ikaw yan, tell me to come. Sabihan mo ko na lumapit sa iyo. Ano po sinabi ni Jesus? With God's invitation, with Jesus' invitation, He said, come. Ano po nangyari? Nakapaglakad po si Pedro sa tubig. He walked on water. Bakit? Kasi nakafocus po siya kay Jesus. Pero, pakisabi, the moment na nakita po niya yung malalaking bagyo, malalaking waves, malalaking alon, nadala po ng mas malakas na hangin, ano po nangyari? He began to sink. Kasi po bakit? Instead na nakafocus po siya kay Jesus, nakita niya yung mga problema. Instead na nakafocus po siya kay Jesus, nakita niya yung mga pagsubok na hinaharap niya. Instead na nakafocus po siya kay Jesus, nakita niya yung bill niya ng kuryente, bill niya ng tubig, bill niya ng internet. Nakita niya yung 500 pesos na Noche Buena. Nare-redirect eh. Nadidi-focus po eh. Kaya nga po, anong ginawa niya?
doon po siya unang lumubog. And church, paalala lamang po sa bawat isa po sa atin, the very moment na tinanggal po natin ang ating pong paningin sa Panginoon, lulubog po tayo. Kapag nag-focus ka sa mga problema mo, kapatid, at nakalimutan mo yung Diyos, lulubog ka. At ganito din po, paalala lamang, kapag sobrang nag-focus ka sa pagpapala ng Panginoon at natanggal siya sa pwesto, lulubog ka, kapatid. Kaya nga po, whether in blessing or in luck, gusto ko pong sabihin sa atin na dapat nakafocus lang po tayo sa ating Panginoon. We need to fix our gaze on Jesus. Alam niyo po, ganito po kabiyaya yung Panginoon. Nung nalulunod na po si Peter, pwede po siyang lumangoy kasi bakit? Fisherman siya. Ang ibig sabihin ng fisherman, marunong lumangoy. And for all his life po, ito po yung trabaho po niya. Tapos ano pong ginawa niya nung po nag-start siya lumubog? Hindi po siya lumangoy. Ano pong ginawa niya? Tumingin po siya ulit kay Jesus. Ano po sinabi niya? Lord, save me! Walang maraming salita. Walang maraming mabubulaklak na salita. Hallelujah, Father. Hindi na makakain, lulubog na eh. Ano po sinabi niya? Lord, save me. Anong sinagot ni Jesus? Bagay mo yan. Ano po sinagot ni Jesus sa kanya? Olan mo, nakakasing ka siya sa buntok. Alam niyo po kung anong ginawa ni Jesus? He stretched out His hand para po tulungan po si Peter. Kasi po bakit? Kahit na nag-fail ka kanina, tapat pa rin ng Panginoon para iligtas ka. Kahit na nagkulang ka kanina sa iyong katapatan sa Kanya, tapat pa rin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ganito po kasarap maglingkod sa atin pong Panginoon. Yes, tayo pong mga tao, darating talaga tayo sa pagkakataon na papalya po tayo. We're not perfect yet. Pero praise God, hindi po pumapalya yung Diyos. And the moment po na bumalik tayo ng paningin sa Kanya, His grace is sufficient for us. Tapat pa rin po ang ating pong Panginoon. Ang biyaya pa rin po niya ang mag-uumapaw sa atin pong mga buhay. Paalala po, sobrang sarap ng verse na to, that if we are faithless, meron po mga pagkakataon na hindi tayo nananampalataya. We will be in doubt. We will be in fear, na mag-worry ka, na magkaka-anxiety ka, na mag-depress ka. Pero piliin mo pa rin na tingnan ang Panginoon. Why? Because He is faithful. Kaya Kanyang iligtas kung saan ka man lumulubog. Huwag ka nang papagtaas ng kamay. Kung lubog ka sa utang, kaya kang tanggalin ng Panginoon dyan. Kung nalulubog ka sa anxiety, sa mga bagay na hindi mo naman dapat iniisip, pero pilit pinapaisip sa iyo ng kaaway, kaya kang iligtas ng Panginoon dyan. Ang kailangan lang po natin gawin, we need to fix our gaze on Jesus. Ibalik po natin ang ating paningin sa Kanya. Papaano po? Pastor, papaano ko yung gagawin? Hindi ko naman nakita si Jesus. Read your word. Read your Bible. And then makikita po natin kung gaano po katapat ang Panginoon sa atin. We need to fix our gaze on Jesus, the author and perfecter of faith. Kailangan po natin ibalik ang ating pong pagtuon sa Kanya, hindi po sa kung ano mga bagay. Lalo na po ngayong Pasko, alam ko, meron po mga parents na nag-iisip na, paano ko bibili ng ganito? Paano ko bibili ng bagong pamasko yung anak ko? Alam niyo po, yung ituro po ninyo sa mga anak niyo, instead na mag-focus sa mga material na bagay, ituro po ninyo na importanteng meron kang Kristo sa buhay. Na ipakita po ninyo, kapag meron kang Kristo sa buhay, meron kang lahat ng pangangailangan mo. Nakukuha po ba natin? Naniniwala po ba kayo doon? If you have Jesus, you have everything you need. Yan po yung kailangan mayakap ng mga kabataan. Dati po, singkarami kung magkano yung aginaldo eh. Ngayon po, sa era namin, singkarami kung ilan ang inaanak. Pero tapat pa rin ng Panginoon. Andiyan tutwata na. Bira din, matwela siya mag-amen. Maniwala kayo po ang alito, tutwata mo nga. Amen. Ayaw nyo pang aminin, ha? Hindi ko lang mo papabagit yung mga edad po ninyo. Segue ko lang na mabilis. Sorry, kailangan ko lang sabihin to. Huwag po kayong magalit kapag tinatawag kayong matanda. Amen? Huwag nyo pong ipagtago yung edad po ninyo. Bakit? Kasi kahit gaano po katalino yung mga bata, hihingi pa rin po kami ng tulong sa inyo. Bakit? Mas matalino pa rin po kayo sa amin. With all the experiences that you've gathered po sa buhay po ninyo, hingi pa rin po kami ng tulong sa inyo. Kaya huwag po kayong matawag na matanda. Amen po sa lahat na matatanda. We respect you. Sobrang mahal po namin kayo. Kasi po yung daan na tinatahak po namin, tapos na po kayo dyan, nakailang balik pa kayo. Kaya kailangan po namin kayo. Kaya huwag po kayong ma-offend kapag sinasabing matanda na kayo. Amen. Yung iba talagang galit na sa akin eh. Sige, baka matanda mo pa. O bata na lang. Mga young ones. Yan. Alam niyo po yung young ones? Dating bata, ngayon matanda.
1 Thessalonians 5:24. Ang sabi po dito, the one who calls you is faithful and He will do it. Yung pong mga imposibleng bagay na iniisip mo, come on, the one who calls you is faithful. At gagawin niya lahat ng mga pinangako niya po sa atin. Amen po ba? Hindi po ba dapat natin papurihan ang ating Panginoon? Come on. God's faithfulness is unfailing, meaning it never runs out. It never falters. It never disappoints. You can count on Him to be faithful always. Kaya po manyaman yung maging Kristiyano. Ang maging Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay po ng Kristiyano, hindi po dapat mabalot ng lungkot, mabalot ng anxiety, mabalot ng kung ano pa man, kundi dapat kagalakan. Hindi ko po sinasabing hindi po natin mararanasan malungkot. No, we will experience disappointments in our lives. We will experience ito pong mga malulungkot na bagay. Kapag namatayan ka, hindi ka papalakpak. Pero gusto ko lang po sabihin, we always have a reason to be joyful. Why? Because God is faithful. Dahil tapat po ang ating pong Panginoon. So mag-review po tayo. Faithfulness, God's loyalty to His promises. Ang sabi po dyan, His faithfulness is trustworthy, it is unchanging, and it is unfailing. Sabi po ng last verse po natin, Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Panghawakan po natin itong pag-asa na palagi po natin dinideklara, na palagi po natin binabanggit o sinasabi. Bakit po? For He who promised is faithful. Na siyang nangako ay tapat sa kanyang mga pangako. Na gaano man ka-imposible sa mata ng tao, walang imposible sa Kanya. Na gaano man kahirap sa mata ng tao, wala pong mahirap sa Diyos. So that, paalala lamang sa bawat isa, if we are praying for someone or for something to happen in our lives, wag po tayong bumitaw kasi po bakit? Siya na nangako. Hindi po napako yung kanya mga pangako sa atin, kundi siya nangako ay napako para matupad ang kanya mga pangako para po sa buhay na bawat isa sa atin. Kaya nga church, paalala lamang, huwag ka manghinawa na magtiwala sa Diyos. Huwag ka mapagod na magtiwala sa Diyos. Hindi man maganda yung nakikita mo ngayon, paalala ko lang kapatid, hindi pa natatapos ngayon yung buhay. Hanggat nabubuhay po tayo, meron po tayong pag-asa sa atin pong Panginoon. We can count on God to keep His promises. So let's hold tight to the hope that we have in Him. Isa lamang pong paalala kanina habang nagbabasa po ako, nagre-review. Pinag-pray po ito ng prayer leader po natin a while ago. Marami na pong pangako ang Diyos na binitawan sa bahay-sambahan po na to. Sa mga matatanda na po sa church, praise God, you've seen it all. Nakita nyo na po yung kami po ng mga bago-bago, ng mga bata-bata. Meron na rin po kami mga na-experience na sinabi ng Panginoon na napangyari. Actually, ito pong church po natin na to, it stands for 72 years, not because of the pastors, not because of the leaders, but because of the faithfulness of God na pinaglilingkuran po natin. Ngayon nakikita po natin, biglang nag-open yung Caltex. Sabi nga po ni Pastor Ron, hindi na Caltex yan eh. Ano na po yan? Caltem, Calvary Temple. Alam nyo po, hindi lang yan yung pinagpipray po natin. We are praying po, yung pong sa harap niyan, yan po yung dinedicate na 2 beses at naniniwala po tayong ipagkakaloob din sa atin ng Panginoon. Alam nyo po, meron tayong kailangan gawin. Kailangan po natin makiisa sa vision na binigay ng Panginoon sa atin. Alam nyo po, marami na, for 72 years, I do believe, marami na pong heartbreaks, marami na nangyari, maraming sugat, marami pong kasiraan, marami pong pagsubok, bagyo, pandemic na hinarap ang atin pong church. Pero naging tapat po yung Panginoon, hindi po tayo pinabayaan. 2020, when pandemic hits, akala ng buong mundo wala ng pag-asa. Pero nakita po ng bawat isa po sa atin kung gaano katapat ang ating Diyos. Hindi po niya tayo pinabayaan. Kaya ang ibig ko lang po sabihin dito mga kapatid, gaano man ka-imposible para sa mata ng tao, o baka meron pa po nagdududa sa inyo sa mangilan-ngilan, baka malya yan at yung puso na ng angeles. Mas kaluguran na katamo po ng Ginoo. Mas malya pa rin po ibigay yung Ginoo kaya katamo. Yung pong milyon-milyon na pinagpipray po natin para matayo yung building na yon. Praise God, pinagkaloob na po ng Diyos. Hindi po sa mata na nakikita po natin, pero sa mata ng pananampalataya. Yung pong mga lugar na yan. Tapos kanina po, last na lang, sorry, kailangan ko lang pong i-share to. We've been praying for these buildings, for these lots, for ilang taon na. Maraming taon na, lalo na po yun doon. Matagal na po natin pinapanalangin yan. And then kanina nabanggit po ni Pastor Is, alam nyo, ganito rin pala yung vision ni Pastor Schoberg. Na mabili po natin yung mga karatig bayan, karatig lupa po natin dito na mapatayo po natin ang mga buildings. Hindi po para sa kapurihan ng tao,
kundi para sa kapurihan po ng Diyos. Kaya ang hihingin ko po sa bawat isa sa inyo, sino po sa inyo yung nagdi-desire na magkaroon ng 10,000 or more, 10,000 more souls? 10,000 mahigit na kaluluwa. Magtaas po ng kamay. Sige po, magtaas lang ng kamay. This is an act of faith. Sa pagtataas mo ng kamay, ang inihiling ko manatili ka. Sa pagtataas mo ng kamay, ang inihiling ko maging tapat ka sa Panginoon. At sa pagtataas mo ng kamay, ang inihiling ko, hindi ka titigil manalangin hanggat hindi natin nakikita yung sagot sa panalangin po natin. Ang ibig sabihin po niyan, kaisa po namin ang bawat isa sa inyo. Hindi po tayo susuko. Maniniwala po tayo na kayang gawin ng Panginoon yung mga imposibleng bagay dito sa church po natin. Amen po ba? Amen po ba? Sino pong nananampalataya? Amen. Sinong mananampalatayang patuloy sa ating Panginoon? Amen. Kung ikaw yung kapatid, tumayo ka, palakpakan po natin ang ating Panginoon, papurihan ang ating pong Panginoon. Alam nyo po, bago po tayo mag-take ng Holy Communion, sige po, in-invite ko po yung ating mga ushers. Sinong naniniwalang marami ng ginawa ang Diyos ngayong taon? Marami na po, tama. Merong mga milagro, merong mga breakthroughs, merong mga blessings na hindi po natin na-expect. Pero ito po yung pinakamasarap na katotohanan. Church, listen to this. The best is still yet to come. The best is still yet to come. Ang ibig sabihin po niyan, kung maganda na yung nangyari ngayong taon, mas maganda yung mangyari sa susunod. Mas maganda po yung mangyayari sa mga buhay po natin. Alam niyo po kung anong gagawin natin? Magtiwala lang po tayo sa dakilang katapatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Once again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At habang kumukuha po tayo ng ating Holy Communion, ayan, sa mga first-timers po, hintayin po natin, balik po tayo sa